Sulayan nato ang Davao City nga wala na'y baha. Kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo, niya musulti dahil na siya, nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao, kay ako na ang Ginoo. Bugua kang ulataho. Nadia, panihadrebe. Umamin nga po si PBBM na hindi niya kaya ang bahay. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Huwag kaya. Kapag naupo ka, gantong-ganto rin yung mangyayari sa amin sa Davao City sa ginawa ni PBBM sa buong Pilipinas. Okay na kami sa mga Duterte. Kontento-kontento na kami. Hindi namin kailangan ng ayuda nyo. Kailangan namin ng improvement sa isang lugar. Kailangan namin ng ligtas na lugar. Kailangan namin ng walang adik na lugar. Kailangan namin walang sugarol na lugar. Yan po ang kailangan namin, Carlo Nograles. Kapag yan ang plataforma mo at napatupad mo yan, baka maging mayor ka. Pero hindi dito sa Davao City. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Pasensyahan nyo na po muna ang aking boses dahil di pa po tayo totally magaling. Pero eto nga po gusto ko talakayin ang mga kasinungalingan na ginagawa po nito sa pangangampanya ni Carlo Nograles. Kuhang-kuha po niya kung paano po mangako si PBBM nung panahon po ng kampanya at inuulit niya po ito sa amin dito sa Davao City. O, para sa mga gusto pa pauto dyan, baka kapag napanood nyo itong video na to, hindi na kayo mauto. Eto po ha, pakinggan nyo mabuti para po malaman ninyo kung ano pong ibig sabihin ng aking ibabahaging video sa inyo. Ito po. Kung nagtuuman ang tanan na, dato man Davao, di ba? Yan ang kwartang Davao. So, si Boto na to. Gamito na to ang kwarta sa syudad sa Davao. Ipalit na to ugaghang mga city bus. Kaya ang abot anang oras ng peligro, ang mga city bus ang mo'y mamundo sa atong mga anak. Dagkon sa mga barangay nila ang makauli kung sa'yo ang ato. Wow, ang ganda ng plataforma na kay PRRD galing yan. Anak na tinapay, oh, di ba? Kung gusto nyo po talaga hindi mahirapan ang mga estudyante sa pag-uwi nila, bakit nyo po kinansila yan, PBBM? At pinalalabas pa niya dito na gagamitin daw po ang pera ng Davao City para daw po dito sa project na to na matagal na pong hinain ni PRRD yan pero hindi pinahintulutan ni PBBM dahil nga po manok po nila ito si Nograles, palalabasin nila na sa kanila pong utak nang galing yung ideya na yan. Pero totoo mga Lodi, hindi po ito ma-aprobahan dahil nga po kulang sa budget daw kuno. Tapos eto pa po ang isa na kuhang-kuha po ni Carlo Nograles ha. Yung sabi po ni PBBM na sama-sama daw po tayong babangon muli. O pakinggan nyo mabuti, baka nakakalimutan nyo na yung sinabi ni PBBM. Sama-sama tayong pabangon muli. O ano po yung version naman ni Nograles sa kanyang sama-sama tayong babangon muli. Bisaya version po. Ito po, panoorin at pakinggan. Ana dapat ang pamaagi sa serbisyo publiko. Walay mabiyaan kauban tanan. Tanan dapat. Ganyan daw po ang tunay na serbisyo publiko. Walang maiiwan. Lahat daw po dapat kasama. Yun din po yun, diba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pero pinisaya lang po ito ni Carlo Nograles, mga Lodi, sabay ganyan. Tatalikuran din po kanyan kapag ito po ang naging mayor ng Davao City. Tamang-tama po itong imahe na to. Tatalikuran po tayo dito sa Davao City kapag ito po yung namuno. Agaya rin po nitong ginawa ni PBBM. Lahat ng pangako, napako. So eto mga Lodi, ang pinakanakakainis sa lahat. Kaya po sinupalpal po siya dito ni Paulo Duterte sa mensahe niyang ito mga idol. Pakinggan niyo po ako anong gagawin niya sa Davao City. Sulayan nato ang Davao City nga wala na'y baha. Ano yung sinabi niya mga Lodi? Sulayan nato. Sa Tagalog pa, subukan natin. Susubukan mo pa lang. Ang dami na sumubok yan. Dito sa Bicol, namuwi ta sa mga tao dito. Ngano, kay dito, grabing baha. Taas kayong tubig. Ngano nagbaha man dito sa Kamsor. Tungod kay na ay bagyo. Mga Lodi naawa daw po siya sa lugar po ng Bicol. Dahil daw po, laging binaba, daanan po kasi ng bagyo, parang ganon. Ito pa sabi niya. Diri sa Davao City, gamay lang ulan. Baha na. Sulayan mo na to ang Davao City na walay baha. Konti lang daw po yung ulan, binabaha na agad.
Hindi ka ba nag-iisip, Carlo Nograles? Yung tipong wala ka talagang alam. Basta ang gusto mo lang, mangako ng mangako para ito ay lalong mapako. Papaliwanag ko sa inyo mga Lodi bakit imposible yung gusto ni Carlo Nograles na mawawala ang baha kapag siya naging mayor dito sa Davao City ha. May alam po. Nganong makasulti man si Carlo og ingon ani? Nganong lakas loob man si Carlo nga mag-propose og ingon aning klaseng mga pamaagi programa? Kay ginabuhat na ni sa laing syudad, ginabuhat na ni sa laing lugar. So kung kaya sa ubang lugar, kung kaya sa ubang syudad, nganong dili kaya sa Davao? Eto, malupit dyan mga Lodi. Bakit malakas daw po yung loob niya na i-promote daw po ito na mawawala daw po yung baha kapag siya naging mayor ng Davao City? Dahil daw po, ginagawa na daw po yan sa ibang lugar. Bakit daw po hindi magawa dito sa Davao City? Mamaya mga Lodi, ipapakita ko sa kanya kung paano po siya masusupalpal. Pero unahin po muna natin dito ang pagsuplak ni Paulo Duterte. Dito po sa sinasabi niyang no more baha na daw po pag siya ang naging mayor. Basta mangampanya, ingon ani, kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo, mao na siya. Niya, musulti day na siya. Nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao. Kaya ako na ang Ginoo. Confirm na ba kung Paulo Duterte, si Carlo Nograles? Ang lupit no? Kasi yan po yung sinasabi niya lagi mga Lodi sa kanyang pangangampanya. Parang ganyan po, ginaya lang po ni Paulo Duterte kung paano po siya magsalita sa harap po ng mga Davaoenyo. Tonto. Iwanan ko na siya. Kung ako mamayor, mawala ang traffic sa Davao. Unsa palito niya tanan sakyanan sa Davao? Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga Lodi. Yung sinasabi niyang bus system daw po. Kapag nanalo daw po siya sa Davao City. Ug di pa naman siya ugok, pila ka syudad gaagi diri sa Davao magtabok-tabok mo traffic yun ta. O yan mga Lodi yung rason bakit nagtatraffic po minsan dito sa amin sa Davao City. Kasi daanan po ito ng iba't ibang lugar. Davao del Sur, Davao del Norte, nasa gitna po kasi kami mga idol. Yung mga tumatawid po sa bangkaibang ibayo, dito po sa amin dumadaan. Bugua ka, kulataho ninundab. Nadia, paniyadrebe. Kaya imposible po yung sinasabi ni Carlo Nograles na mawawala po yung traffic kapag naging mayor po ito. Tapos sabi pa niya, susubukan daw natin. Ano yung trial and error? Tapos kapag naging mayor ka na, wala na. Kawawa na kami mga taga Davao. Marami na ulit mga adik dito. Kita mo wrestling nun. Adi day wrestling. Asa mo LGBTQ? So eto mga Lodi yung sinasabi niya about sa baha. Dito nga kay BBM, palpak nga yung flood control niya. Ginagawa na daw sa ibang lugar ba yung sinabi niya? Pero bakit dito, yung pinagmalaki ni Bongbong Marcos sa kanyang zona, hindi niya nagawa? O, pulitin natin, baka nakakalimutan to ni Carlo Nograles. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So, mas magaling ka pa pala dito kay PBBM. Kasi kaya mo gawa ng paraan para hindi nabahain ang Davao City na hindi yan nagawa dyan sa lugar ng Luzon. Bibiruin mo, 5,500 mahigit na flood control. Ganito po yung resulta. Tapos eto mga Lodi, ang pinakamalupit dyan. Umamin nga po si PBBM na hindi niya kaya ang bahay. Baka nakakalimutan mo to, Carlo Nograles O ito, panoorin natin para makita niya. Sige, wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Huwag ka iyak. Hindi talaga kaya, pero huwag ka iiyak. Kasi nga, nagyayabang muna. Tapos dinaanan na ng gantong baha. Sinubukan nyo muna sana yung flood control ninyo kung epektibo ba bago nyo pinagyabang sa zona nyo. Tapos, mga Lodi, dinaanan na ganito kalaking baha, ayun, wala pa lang nangyaring improvement. So, sinayang lang yung pera. Parang ganun yung gusto mong gawin dito. Carlo Nograles, sasayangin mo yung pera ng Davao, eksperimentuhan mo yung Davao City para mawala yung baha. Hindi nga kinaya, di ba? Ito na ang buhay na patunay si PBBM na kanya na nanggaling na hindi kaya. Mangyak-iyak na nga siya nung pinutakti siya ng reporter dyan sa interview. Anak ng tinapay naman tapos ikaw gagawin mo sa Davao City? No more bahana pag ikaw ang naging mayor? Ano ka? Sinasabi nga ni Paulo Duterte, Diyos ka ba?
Eto ha, explain ko sa inyo mga Lodi bakit binabaha dito sa amin. Dahil malapit po ako sa Matina area, eto na lang po isasample ko sa iyo, Carlo Nograles. Yung shrine o yung sa GSIS. Bundok po kasi yan eh. Ginawa pong subdivision. Lahat po ng tubig galing po dyan sa Shrine Hills mga idol, papunta po sa amin sa baba. So paano mo pipigilan yan? Wawasakin mo yung shrine, yung bundok, para mapigilan yung baha. Uubusin mo yung mga nakatira dyan. Iisip pa talaga to si Carlo Nograles? O basta para manalo lang? Kasi ang plataforma niya, subukan natin, at least meron kayong mapagpipilian. Ang lupit no? Subukan nyo ako. Parang ganun yung gusto mo sabihin eh. Subukan nyo ako. Pag nanalo ako, subukan natin ng ganito, na wala ng baha yung Davao City, na mawawala yung traffic. At least sinubukan natin. Sino kawawa? Kapag naupo ka, ganto-ganto rin yung mangyayari sa amin sa Davao City sa ginawa ni PBBM sa buong Pilipinas. Puro pangakong napako at wala naman pong plataforma na tinutupad. Ito si PBBM. Puro lang gawa ng gawa, interview na sinasabi maganda ang ekonomiya ng ating bansa. Pero ito, lubog tayo sa utang. Ang dami pong mga proyekto na nakabinbin dahil sabi po nila, di umano wala na daw pong pera. Pero lahat po ng mga pondo ng ahensya ng gobyerno, kinuha po nila. Pera ng taong bayan, nasa na napunta. Tapos ganyan sasabihin nyo, pagyayabang nyo, mawawala yung baha dito. Unahin nyo po muna siguro yung mga binabaha talagang lugar. Di ba sabi mo kanina, dahil ito yung daanan ng Bagyo Bicol, kawawa naman sila. Yan ang isa-suggest mo kay PBBM, kay Romualdez, na unahin nila, wag dito sa Davao City. Okay na kami sa mga Duterte. Kontento na kami. Hindi namin kailangan ng ayuda nyo. Kailangan namin ng improvement sa isang lugar. Kailangan namin ng ligtas na lugar. Kailangan namin ng walang adik na lugar. Kailangan namin walang sugarol na lugar. Yan po ang kailangan namin, Carlo Nograles. Kapag yan ang plataforma mo at napatupad mo yan, baka maging mayor ka, pero hindi dito sa Davao City. Yan lang po muna mga idol, kaya wag po kayo magpapa-scam kasi nga po mga Lodi, yung ginawa po ni PBBM, isang scam po yan sa ating bansa. Yung plataforma po niya, hindi po niya tinupad. Kaya wag na po tayong papadali sa mga ini-endorso po nito ni Marcos Jr. at saka ni Romualdez. Dahil isa po yung lahat kasinungalingan. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin, number 1.